Nitong nakaraang taon, ang Spark program ay nagpahayag ng aming pinakamataas na papupugay sa vocational education. Tulungan na natin ang 37,000 kabataan na magkaroon ng profesional na kasanayan. Ngayong taon, magdadagdag pa tayo ng $1 billion investment para sa 20 training center. Ang layunin ay hindi lang bigyan sila ng trabaho, kundi bigyan sila ng dignidad. Arena Reyes! Ibalik ang anak ko! Tito, kalma lang po. Kung may nakamali sa Reyes Group bilang presidente, nangahako ako na bibigyan ko kayo ng hustisya. Hustisya? Namamatay ang anak ko sa training center nyo. Sabi nila, nadaganan lang daw siya. Naniniwala ka ba? Hindi ito gawa ng aksidente. Tito, tita, saan po ang training center ng anak nyo? Chihang Manpower, ang chihang nakasosyo nyo! Tumawag ang anak ko, sasabak na raw sa Reyes Group, pero ang dala namin, bangkay! High voltage burn, hindi aksidente. Ang laki ng Reyes Group nyo. Puro porma kayo. Sa dugo ng mga tao kayo kumikita. Anak ko! Ramon, dalhin sila sa lounge sa taas. Abisuhan ang legal. Sa opisina ko kayo sa 10 minuto. Miss Reyes, nalaman ko na. Si Chairman de la Cruz ang nasa likod ng Chihang Manpower. At hindi lang yan. Napakataas ng resignation rate nila noong nakaraang taon. Sa 100 na nagtrabaho, sa 3 buwan, sa sistema, lahat sila ay naging record not found. Ikuha mo ako ng CCTV footage ng training center, ang log ng mga trainee at ang payroll records. May closed management daw sila para daw mas mabuti ang training, kaya walang CCTV. At ang log ng mga trainee ay nagpapakita na walang trainee umalis sa center ditong 6 na buwan. Sabi nila, lahat daw ay kusang loob na nagpatuloy sa training. Perfecto raw ang data ng Chihao ni Chairman de la Cruz. Wala raw umuwi sa mga trainee. At yung bata kanina, nakita mo ba? Ang mga marka sa pulso niya. Imposibleng galing lang yan sa maliit na pagkahulog. Miss Reyes, pinaghihinalaan niyo. Ang tapang ng Chairman de la Cruz na to ay mas malaki pa sa akala ko. May koneksyon siya sa top management. Tinakpan niya ang mga mata ko. Walang silbi ang regular na investigasyon. Miss Reyes, ang ibig niyo sabihin... Papasok ako sa training center. Miss Reyes, delikado po yan. Presidente po kayo. Kapag may nangyari sa inyo... Ramon, nagsimula ang tatay ko dahil sa mga balita tungkol sa mga training center na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Kaya niya napagpasiyahan na magtayo ng tunay na vocational training. Ang Spark program ay ipinangalan sa kanya. Pero ngayon, may mga taong gagamitin ang programang ito para sa sariling interes. Kailangan kong harapin sila mismo. Kundi, nabigo ako sa tatay ko at sa mga pamilyang nagtiwala sa Reyes Group. Anong gagawin ko? Ihanda mo ko ng lumang damit at bagong identity. Gawin totoo ang background. Ihanda ang micro camera, GPS tracker at emergency alarm. Para sa bagong investment project, ischedule ang business trip ko sa 3 araw. Sa 3 araw na yan, papasok ako sa Chihang. Ito, ang micro tracker at emergency button. Press for 3 seconds para mag-alarm. Pati, automatic na mag-upload sa cloud ang lahat ng video. Kung sa loob ng 48 oras, hindi ako magpapadala ng safe signal, pasukin mo agad sila at i-activate ang encrypted file sa email ko. Nasa loob ang lahat ng hinala at mga utos. Teka, anong safe signal? Tuwing gabi, 8:00. Kung litas ako, tatawagan kita para mag-promote. Paano kung di ka makatawag? Ibig sabihin, na-control na nila ako. Miss Reyes, may pagkakataon pa kayo magbago ng isip.
May mga taong nabubuhay sa katiliman. Dapat may makliwanag. Handaan mo, 48 oras. Hihintayin ko ang tawag niyo. Ramon, kung di ako makabali, sa'yo na ang kumpanya. Sa abogado ang will ko. Babalik po kayo. Tay, sabi nyo, ang negosyante ay dapat may matatag na prinsipyo. Ngayon, susubukan ko kung matatag nga ba ako. Miss, pwede humingi ng pabor? May ipapahatid sana ako sa anak ko. Sige po, tita. Anong pangalan po ng anak nyo? Si May Santos. Mula nang pumasok siya sa training center, ilang buwan ko na siyang di nakikita. Wala po bang nag-contact sa inyo? Oo, gusto ko siyang puntahan, pero ayaw nila. Kaya sa'yo na lang ako nakikiusap. Pakibigay itang jacket sa kanya. Gawa ko po to. Pasensya na sa abala. Bawal ang pamilya sa training center. At bawal ding makipag-ugnayan sa labas. May mali ba talaga rito? Ang mga taong to, sa kumpanya ang tanging pag-asa. Kailangan kong alamin ang totoo. Hindi ko sila pwedeng bigin. Baba! Welcome sa inyong lahat sa lugar na magbabago ng tadhana nyo. Ako ang namamahala rito, si Manager Villanueva. Mga gustong pumasok sa Reyes Group, pakita kayo ng galing. Parating na ang management mula sa headquarters para magdagdag ng 10 milyong dolyar. Ang pinakamahusay sa inyo, o mismo ang magpo-promote. Diretso na, walang exam. Siyempre, may patakaran dito. Na, dapat sumunod. Huwag magtanong kung di kailangan. Pangalawa, trabaho ng maayos. Mahigpit ang disiplina rito para makapag-focus kayo at matuto sa pagsubok. Ngayon, lahat ng cellphone at mga gamit, isuko nyo. Ang training center ang mag-iingat. May mali nga rito. Kailangan kong mag-ipon ng ebidensya. Manager Villanueva, di po ba labag sa patakaran yan? Paano kung May emergency sa pamilya nila? anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Leah Reyes. Leah Reyes, ha? Anong unang patakaran? Huwag magtanong ng di dapat. Dito po ang patakaran. Makinig kayo. Iisang layunin nyo rito ay kumita ng pera at nabayaran nyo na ang training fee, board and lodging at iba pa. Saka kayo makakaalis. Kung hindi, kahit mamatay pa kayo, huwag niyong isipin na makakalabas kayo. Manager Villanueva, ikaw po ang aming tagapagbigay ng trabaho.
Paano po namin kayo susuwayin? Ito po ang cellphone ko. Sa inyo na po. Ikaw, may alam ka pala. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo nang sa iba! Kung sino magtatago, ikukulong agad. May mali talaga rito. Kailangan ko pang magtago at kumuha ng mas maraming ebidensya. Sabi na, pakilala nyo sa kanila ang dom. Sumunod! Bilis! Bilis! Pasok! Baguan, dito ka! Mag-ayos ka na! Paano matutuluyan to? Sabi sa flyer, may aircon daw na apartment. Kanghina, last ka na kahapon. Ngayon, natutulog ka pa, kago! Tulog pa! Tama na! Tama na! Susunod na ako! Tama na? Tama na. Ano? Pagtatanggol mo siya. Kuya! Tama na po, tama na! Huwag yun na po siyang patulan. Mahigpit lang po kayo. Para po sa amin yan. Mahigpit na guro, magaling na alagad. Tsaka, kuya, tingnan niyo po, malapit na po ang bagong taon. Panahon na po ng pagkakakitaan. Pag nasaktan niyo po siya, sino magtatrabaho? Ang galing mo magsalita, ha? Okay. Tingnan nyo. Hindi ko kayo pababayaan. Opo, kuya. Kayo po ang pag-asa namin. Sige, saya ako ngayon. Palalagpasin ko na to. Pero pag nagkasunod pa, balatan kita ng buhay. Kayo na! Ayos ka lang ba? Malala ba? Ayos lang. Sanay na. Punasan mo ng tuwalya ang sugat mo para di magka-infeksyon. Salamat. Ha? Ako si Leah. Ikaw, anong pangalan mo? May. Ikaw pala si May. Nung dumating ako kanina, pinahatid sa'yo ng nanay mo ang jacket na siya mismo ang nagtahi. Sayang, kinuha nila. Siya natahi. May katarata ang nanay ko. Malabo ang mata niya. Lumalala na rin ang sakit sa puso niya. Sabi ng doktor, pag di na siya na-opera, baka, lagi akong kinukomfort ni nanay. Basta't makapasok ako sa big company, makapag-ipon, magagamot na ang mata niya at puso niya pagsabay. Kaya pinipilitan ko. Nandito ako. Gusto kong makapasok sa Reyes Group. Tapos, para makapagpagamot ng nanay ko. Pasok sa Reyes Group. Ikaw talaga, bata. Umaasa ka pa. Hindi to training. Panloloko to. Pinapakitaan lang tayo para manguto. Tapos, ikukulong tayo hanggang mamatay. Hindi, imposible. Sabi nila, basta magsumikap ako at mataas ang performance ko. Anong sinasabi mo? Isang bitag na impyerno to. Niloko lang tayo ng pangalan ng Reyes Group. Malaking kumpanya ang Reyes Group. May inspection sila taon-taon. Payagan nila ang ganitong lugar. Di ba nila alam? Inspection. Ang big boss, sa harap lang tumitingin. Sa mga model building. At sa mga trainee na pinapunta lang para magpanggap. Dito ang tunay na impyerno. Kaya pala sa inspection ng head office, wala silang nahuhuli.
Di ba, hindi yun naisip na magsumbong o tumawag ng pulis? Pinalibutan kami ng electric fence. May bantay na 24 oras. Sinong mga ngahas? Sinong mga ngahas? Pinapayagan naman kaming tumawag. Pero may nakikinig sa bawat tawag. May kasama kaming si June dati. Sinubukan niyang tumawag sa pulis. Dinakip siya. At di na siya bumalik. Mukhang dito, mas madilim pa sa akala ko. Di makalabas. Walang makakalabas. Mas mabuti pang mamatay. Pagpatay, di na masakit. Anong nangyari sa kanya? Siya si Toby Ramos. Binubog hanggang mawala ang bait. Pinapalinis ng mga hayop sa CR at septic tank. Kami, may pag-asa pang tumakas. Pero siya, di na marunong tumakbo. Kahit na baliw na, di pa rin siya pinalalabas? Mahigit 1 taon na yata. Buntis pa ang asawa ko bago ako umalis. Malapit ng mga anak. Sabi niya sa akin, huwag daw akong magpapakapagod. Hihintayin daw nila ako. Sa tingin mo, nakakalakad na siguro ang anak ko. Nakakapagsabi na ng daddy. Mga hayop na di nag-aatubili. Mananagot din kayo. Sinong nagsabi ng hayop? Sino nagsabing hayop? Ikaw pala. Halika, matuto ka. Bilis! Huwag! 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 Wala po kuya. Hindi po kami. Nag-uusap lang po kami tungkol sa anak ni Kuya Yuri na ipapakanak na. Ipapakanak. Bata, bago ka lang dito. Huwag kang manggulo. Makinig kayo sa akin! Simula na ang training bukas. Kapag may sumuway, alam nyo na ang mangyayari. Hayop na pagkain na naman. Ang pangit. Si nanay po ang nag-embroider niyan. Yung jacket ko po ba ang nasa loob? Hindi niya yan ibabalik. Mga hayop talaga ang mga to. Mga basurang damit. Hayop na basura, nakakainis. Akin lahat yan! Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin! Layaf! Kulang po si nanay. Pinaghirapan niya kahit yan. Maraming beses siya nasaktan. Hindi niya man lang kinamit. Lagot. Black ng signal. Hindi makalabas. Tapos itatapon niyo lang. Ibalik mo sa akin. Layaf! Huwag! 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 Umiyak ka pa, nakakainis. Umiyak ka. Ang ganda naman ng batang to. Halika, pasayahin mo kami. Bilis! Dalhin nyo na! Dalhin nyo na! Pasayahin nyo! Huwag! Tigil! Sa liwanag ng araw, gagawin niyo to. Tao pa ba kayo? Binibigyan na kita ng leeway. Isa pa, ikaw na ang susunod. Mga hayop kayo! Nandito na ang Reyes Group. Walang makakatakas sa inyo. Hayaan mo silang mag-imbestiga. Akala mo ba ikaw ang boss ng Reyes Group? Ha 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 ha! Mahina sa lamig si May. Nagamit ako ng bagong bulak para tahian siya ng jacket. Siguradong hindi siya magiging lamig.
Oh! Gising kayo! Baguhan! Memorizing nyo yung script! Sa matatanda, gamitan nyo ng emosyon. Huwag kayong maging parang robot. Wala pang pondo galing sa head office. Mahirap man dito. Subok to para sa inyo. Makinig kayo? Pag di nyo natapos ang trabaho, sa detention room kayo. Galaw! Hayop ka! Pok-pok. Anong tinatanga-tangaan mo? Sarap, no? Di ka na nakakaintindi, no? Kayo! Trabaho! Ayon sa usapan, 24 oras pa ako rito. Nakuha ko na ang ebidensya. Kailangan dumating agad si Ramon Cruz. Kundi, tulungan ka namin na maalala. Kailangan kumilos na. Kailangan ko ng pagkakataong magsignal. Anong ginagawa mo? Sa liwanag ng araw, ginagawa niyo to! Anong pinagkaiba niyo sa mga hayop? Pok-pok! Gusto mo mag-iskandalo? Kuya Villanueva, pass away to! Anong gagawin? Ang dating kawi. May laro na. Huwag! Huwag! Para malamig ka. Tingnan mo kung paano kita papatayin. Lumukog ka! Kundi, papatayin kita! Ano pang iniintay mo? Kailangan kong magpakatatag. May pagkakataon din ako. Cheng! Ha! Pagkatapos kumain, dahan-dahan natin siyang patayin. Tayo, magsignal. Kuya, yung pondo ng group na yung taon, bakit mas konti pa sa dati? Yung villa sa tabing ilog na gusto ko, sa susunod na lang ulit. Anong atat mo? Pagkatapos ng annual audit ng group, yung villa, may parteka. Hayop? Ang pondo pala ng group, kinupit nila lahat. Kailangan kong lipulin ang lahat sa sindikatong to, hanggang sa ugat. Ang lamig ng putami ng panahon. Matutulog muna ako. Bantayan mo yung server room. Opo! Hindi na pwedeng maghintay. Hindi na kayanin na May at Yuri. Kailangan sabihan agad si Cruz. Lagot, yung yelong tubig kanina, nag-short circuit sa singsing. Ang signal power ngayon, wala pang 10% ng dati. Hindi ito makakalusot sa signal jammer ng compound. Sa buong compound, dun lang may signal. May pag-asa pa. Ramon Cruz, tanggapin mo. Tanggapin mo sana. Puta, signal alarm! May nagpapadala ng mensahe! Sa lahat! Sa lahat! In-lockdown ng compound. Kalad ka rin ng mga hayop sa labas. Halughugin sila isa-isa. Kahit balatan ko pa sila, hahanapin ko ang traidor. Luhot, tumina!
Sino? Sino? Sa harap ko pa, nagloko ka? Tingnan natin kung sinong may ganyang lakas ng loob. Sugo. Special alloy ang sing-sing. Tiyak mahuhuli to. Paano na? Paano na? Tama mo! Buksan! Sabi ko buksan. Buksan mo! Boss, nahanap na. Nasa kanya! Buisit! Ikaw pala, hayop ka! Ikaw ang nabibigay ng impormasyon! Boss, mali po ako. Gusto ko lang po sanang sabihan ng nanay ko na safe ako. Wala po akong sinabi. Sumusobra ka na! Kaladkarin nyo yan! Putulin ang kamay niya! Huwag po! Huwag po! Makinig kayong mabuti! Sa susunod, kung sinong magtatago, kahit anong paraan para makuntak ang labas, ang katapusan nyo ay mas masahol pa sa kanya. Layas! Layas na! Alis na! Boss, ang cellphone. Yung signal kanina, kaya bang magpadala ng ganitong sirang cellphone? Hindi siguro. Pero may problema rin tong batang to. Mag-ingat tayo! Walang palya. Lagot, may emergency signal. May nangyari. Mag-assemble agad ang inspection team. Punta na sa compound. Na yun din. Backup plan. Go! I-ready ang pulis sa labas. Makinig kayo! Aaga ang mga boss. Magpakitang gilas kayo! Ang galing nilang mapanggap. Kaya pala naniwala ang lahat. Makinig. Kapag tinanong kayo ng mga boss, sabihin nyo, masarap ang pagkain, maayos ang tulugan, at malaki ang bayad. Kung sinong magsabi ng sobra at magkamali, di lang kayo ang lagot. Pati pamilya nyo, wala ring katapusan. Itong lugar, ito ang office nyo. Maya, magupo kayo sa harap ng computer at magpanggap. At ito, regalo to ng Reyes Group. Mamaya, pag dumating ang mga boss, maging masaya kayo. Magpakita kayo ng pasasalamat. Kung sinong magbukang malungkot, got kayo sa akin. Yung si Lia Reyes, lagi siyang pasaway. Pati sina Yuri de la Cruz at May Santos. Ikulong nyo silang tatlo sa detention room at bantayan nyo sila. Huwag nyo siyang hayaan na sirain ang plano ko. Boss, itong baliw, ikulong din ba natin? Para di siya magsalita. Tanghina, baliw ka! Bakit mo siya ikukulong? Pag nakita siya ng mga boss, makakakuha pa tayo ng disability subsidy. Pera yan ng Reyes Group. Sayang kung di natin kukunin. Lakad! Bilis! Bilis na! Huwag kang magulo! Bilis na! Welcome po, Assistant Cruz. Para mag-inspeksyon, sa New Year pa naman, nagbiyahe pa kayo ng 12 oras para dito. Nakakapagod po siguro yan. Hindi naman. Biglaan lang po ang pagpunta ko. Para lang mamasyal.
Hindi ba ako nakakagulo? Hindi po, hindi po. Ang pagbisita niyo po rito ay karangalan po namin. Tara po, pasok po! Ang tahimik naman dito. Nagtatrabaho po kasi ang lahat. Tara po, pasok po, Assistant Cruz. Ipapakita ko po sa inyo. Tingnan niyo po, Assistant Cruz. Ito po ang mga trainee natin. Ito po ang work environment nila. Lahat ng pondo po ng group, ginagamit po natin ng ayos. Kahit po sa hardware o sa software, lahat po ay top of the line. Bagong taon na. Hindi ba sila umuwi para sa Pasko? Ay, sa puntong yan po, pinayuhan ko na po sila. Pero po kasi, sa tingin nila, binigyan sila ng group ng magandang training at work environment, kaya ayaw nilang umalis. Para sa mas magandang resulta at suklian ang suporta ng group. Kamusta ang training dito? Report po, sir. Maganda po ang training. Maganda rin po ang pagkain at tuluyan. Kamusta ang training dito? May problema ka ba? Sige! Masakit! Tama. Ako. Sakibot! Pasensya na po, sir. Siya po si Toby Ramos. May problema po sa isip mula pagkabata, pero mabait po ang group natin. Hindi po sila mapili. Binigyan pa po siya ng training para matuto rin po siya. Talaga? Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Ipagtatanggol ko ng group. Okay. Mabait. Bakit wala si Miss Reyes dito? Parang may mali. Assistant Cruz, tara po. Alay po ito ng group natin. Pinaghanda po namin ng New Year's gifts para sa mga trainee. Ipamimigay na po. Halika, lahat! Tigilan muna ang trabaho. Kunin niyo ang mga regalo. Tara. Kunin niyo na lahat. Ang pondo ng kumpanya ay hindi rin maliit. Ito lang ba? Siyempre hindi. Pati lang po ito. Kasi po, ang karamihan ng pondo ay ginagamit sa pagpapabuti ng pagkain at sa pagbibibay ng mga gamit. Asahan niyo po, Assistant Cruz, lahat ng pondo ng group ay gagamitin po para sa mga empleyado. Manager Villanueva, parang kulang ang mga tao. May mga nag-leave ba? Wala po. Nandito po lahat. Sige, ipasyahan niyo na kami sa ibang lugar para mamasyal. Opo, sige po. Dito po. Tama na! Susunod na! Utangina! Sa New Year pa naman! Ako pang nandito sa impyerno na to para bantayan kayo! Mga pasaway na to! Ang malas! Kuya, utos ni Kuya Villanueva, alagaan sila para matuto sila. Dapat lang, alagaan sila ng maayos! Itong si Leah Reyes, ang pinakapasaway, matigas ang ulo! Babae ka pa naman? Gusto mo talagang maging bayane, no? Sige, ibigyan kita! Huwag siya! Ako na lang! Punyeta! Bakit ka nagmamadali? Ikaw na ang susunod! At itong halos patay na. Kailangan kong i-record ang lahat ng ebidensya. Patapusin nyo na rin siya! Punyeta! Gusto mo talaga maging bayani, no? Sige, bibigyan kita. Patayin niyo siya! Kuya! Ang mga kasamaan ninyo, lalabas na lahat na yon.
Kayong lahat, walang makakatakas. Expose? Isipin mo, makikita mo pa ba ang araw bukas? Hacking na! Nasaan tayo? Anong tunog yan? Tunog? Baka po may sira lang na tubo. Matagal na po kasi rito. May mga kakaibang tunog. Normal lang po. Manny, tunok tao yan. Teka, Assistant Cruz! Assistant Cruz! Assistant Cruz! Anong lugar dito sa loob? Assistant Cruz, bawal po pumasok dito. Bakit bawal? Ang Reyes Group ay may karapatan na suriin ang lahat ng partner nito. Tumabi. Ganito po kasi, mga bagong trainee lang po. Dahil sa maliit na bagay, nag-away po sila. Mainit po ang ulo ng mga bata. Nag-away po sila. Pero pinagsabihan ko na po silang mabuti. Assistant Cruz, wag na po nating hayaan nitong maliit na bagay na masira ang saya. Ipapakita ko na lang po sa inyo ang training area? Opo. Assistant Cruz, hindi ko po sinasadya na pigilan kayo. Natatakot lang po ako na baka masira ang imahe ng training center sa inyo. Kung may away, dapat lang tingnan. Assistant Cruz, ayos na po. Madumi at magulo po sa loob. Huwag na po. Tara po. Assistant Cruz. Sino yan? Tahimik! Taka, tama na. Tigil! Anong nangyayari? Sa group, may nakarinig ba? Hayop na! Para to! Haya na! Magyosi tayo sa labas! Pwe! Assistant Cruz. Assistant Cruz! Malapit lang! May pag-asa na tayo! Kuya Yuri, tulungan mo ako sa bintana! Ramon Cruz! Ramon Cruz! Ramon Cruz! May, bilis! Yung playas! May ingay sa loob. Tara! Hulihin niyo siya! Hayop ka! Tulungan mo ako! Baba ka! Pito! Baba ka! Takbo! Lakad! Ramon Cruz! Paano? Miss Reyes. Gago! Ha? Anong boses yan? Baka nagkamali lang ako. Assistant Cruz! Assistant Cruz! Malapit nang gumabi. Kung di ka pa alis, mababawasan ka na sa New Year's Eve dinner. New Year's Eve dinner? Mabuti, para mapagsama niya ang lahat para kumain. Tingnan kung nandyan si Miss Reyes. Para mapagsama ko silang lahat. Para mag-celebrate ng New Year. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi. Welcome. Tara. Dito po. Tara, mag-toast tayo para sa selebrasyon. Tara. Assistant Cruz, tara. Manager Villanueva. Ang mga trainee. Lahat ba sila nandito? Assistant Cruz, huwag po kayong manalala. Lahat po sila nandito. Bagong taon na po, kailangan silang lahat na magsalong-salo. Baka hindi nakalusot si Miss Reyes. Kung ganun, itong 2 araw, saan kaya siya nagpunta? Putay na!
Bagong taon na, nadidinner ang iba. Kami pang malas. Nasa madilim at mamasa-masa kaming selda. Babantayan itong mga malas na to. Bullshit na babae! Ikaw pa talaga! Tatakas ka pa! Galit na ako! May dalawang babae pa naman dito. Kahit bugbog sarado na sila, pagtingnan mo, pwede na rin. Hayaan natin silang dalawa na magsaya para makabawi na rin. Pwede na, tutal. Bagong taon na. Sayang lang ang oras. Tara! Hayop! Subukan nyo! Papatayin ko kayo! Gusto mong mamatay? Patayin niyo yan! Ibirin nyo na! Kung itutuloy niyo to, may mamamatay! Babae ka, alalahanin mo muna ang sarili mo. Sino mauna? Sabay na lang! Itong babae, kagabi, ang sigaw niya, ang sarap. Tara. Assistant Cruz, para po sa inyo, isang maliit na regalo. Tanggapin niyo po. Sana po kay Miss Reyes, magbigay puli po kayo. Manager Villanueva, salamat sa inyong intensyon. Itabi niyo na lang to para sa mga trainee, para sa pagkain nila. Matino po kayo, Assistant Cruz. Ako po ang nagkamali. Patakaran ng grupo, bawal uminom sa inspeksyon. Siya na lang ang inumin ko. Sana ang center niyo ay tunay na makatulong sa tao. Bitawan ako! Baksa! Mamatay ka na! Patayin nyo yan! Pushit! Punyeta! Taga Reyes Group ako. Si Marina Reyes ang presidente. Utos ko, tumigil kayo. Ikaw si Miss Reyes? Sinong tinatakot mo? Nagpapanggap kang si Miss Reyes para bantaan ako. Mukhang gusto mo nang mamatay. Ako nga si Marina Reyes. Payo ko sa inyo, huwag niyong palalain. Aba, Miss Reyes, ang bigat ng dating nyo. O ano, ang pagkain dito, sulit ba sa'yo? Buisit ka! May lakas ka pang sumagot! Askasuhin nyo siya. Kahit di ako makalabas, buti na lang ang ebidensya ay nailigtas ko. May, natatakot si Mama na di ka na niya makita. Miss Reyes, nasaan ka ba talaga? Detention room! May tao sa detention room! Ramon! Assistant Cruz, huwag niyo pong pakinggan yan. May sira po talaga yan sa ulo. Assistant Cruz! Sige! Sige na. Igil! Yuko! Kamay sa ulo! Miss Reyes, ikaw. Ramon, sa wakas, dumating ka. Kagan sila. Suriin ang mga sugatan. Tawag ng ambulansya. Itali ang dalawang hayop na yan. Assistant Cruz, baka nagkakamali na po tayo. Hindi po namin alam na siya... Tumahimik! Itong dalawang basura. Kalad ka rin nyo sa labas. Miss Reyes, mapahinga po muna kayo. Ako na po ang bahala sa iba. Ako mismo ang papatay sa mga hayop na to. Assistant Cruz, ano nangyayari? Itong babae. Tingnan mong mabuti. Si Miss Reyes yan. Miss Reyes.
Maawa na po kayo. Biktima rin po kami. Pinili po kami ni Villanueva. Malupit po si Villanueva. Kapag di po kami sumunod, patay kami. Kapag di po kami sumunod, papatayin niya kami. Kalokohan! Nung naghati tayo ng pera, hindi ko kayo pinilit! Gusto niyo akong isisi sa lahat? Asahan niyo pa! Villanueva! May gana ka pang umangal. Hayop ka! Mahigit 1 taon na. Nasa kulungan kami rito. Ginagamit mo kaming parang hayop. Pinubugbog araw-araw. Pinilit mo kami na manloko ng mga matatanda. Demonyo ka. Mamatay kang walang awa. Pati si Mai, yung nanay niya, halos mabulag na. Sa ilaw, isang tahi. Sinulatan siya ng bagong damit. Pero ginawa ninyong parang basura at itinapon sa putikan. At saka, kapag di umabot sa kwota, sasaktan. Sabi pa niya, teritoryo raw ng Reyes Group to. Wala raw silbi ang pulis. Ilang pamilya ang sinira ninyo. Ilang pag-asa ang winasak ninyo. Para lang sa kasakiman ninyo. At nang ginawa ninyo, may katumbas na parusa. Wapo. Miss Reyes, wala po akong kinalaman. Mga tauhan ko po ang may gawa. Miss Reyes, Assistant Cruz, maawa po kayo. May pera po ako. Sa inyo na po lahat ng pera ko. Nakikita mo ba? Puro dugo at luha ng iba ang pera mo. Kung pinapahirapan mo sila, hindi mo man lang naisip na patawarin sila. Naisip mo ba na anak din sila ng iba at pag-asa ng pamilya nila? Hindi ganyan. Hindi ganyan. Tigilan mo na yan. Kung may sasabihin ka, isipin mo na lang kung paano mo ipapaliwanag sa korte. Binigyan ng pondo ng Reyes Group ang mga kabataan para sa trabaho. Pero dito, itinayo mo isang impyerno na kumakain ng tao. Sa pangalan ng Reyes Group, nagnakaw ka. Nasaan ang ebidensya? Ako'y uhusgahan niyo sa salita lang? Baka nagkasabwat kayo para pagbintangan ako. Hanggang sa dulo, di ka pa rin susuko. Gusto mo ng ebidensya? Heto. Walang CCTV sa buong compound. Saan ka kukuha ng ebidensya? Villanueva, akala mo ba dahil walang CCTV, kaya mo na itago ang lahat? May dala si Miss Reyes na microcamera. Na-record na ang mga kasalanan nyo. Villanueva. Naka-real-time cloud backup ang video. Kahit agawin mo to, naipasa na ang ebidensya. Ang mga kasalanan ninyong lahat, walang makakatakas. Miss Reyes. Miss Reyes. Miss Reyes, nagkamali po ako. Maawa na po kayo. May pamilya po ako. Ayokong makulong. Ayokong mamatay. Miss Reyes, maawa na po kayo. Miss Reyes, maawa na po kayo, Miss Reyes. Ma'am! Wag po!
Ilan na ang sinaktan ninyo ng stanggan? Si Yuri, si May, at ang ibang mga trainee. Pinatira nyo sila sa mga bahay na may butas at pinakain ng basura. Pinahirapan nyo sila. Wala ba silang pamilya? Ma'am! Huwag po lumapit! Baka po ako mamatay dito! Huwag po, ma'am! Alam mo palang nakamamatay to. Iba ako sa inyo. Hindi ako gagamit ng sariling batas. Hindi ako gagamit ng dahas para magpasya sa buhay at kamalian ng tao. Dahil naniniwala ako na may batas at katarungan pa sa mundong ito. Bawat krimen na ginawa ninyo ay haharap sa batas. Buong suporta ang Reyes Group para sa parusang nararapat. Mamahayog kayo! Pinapakain nyo kami ng buo! Lalabanan ko kayo! Patayin ang mga hayop na to! Miss Reyes. Alam nilang walang mamamatay. Pagkatapos nila, dalhin silang lahat sa ospital para magpa-check up. Sige. Miss Reyes! Miss Reyes! Miss Reyes, gising ka na? Lamon, kamusta na ang iba? Yuri, May, at lahat ng iba pa. Miss Reyes, 3 araw na kayong walang malay. Lahat na empleyado ay na-check na sa physical at mental. Yung mga may konting sugat na sa temporary housing ng kumpanya. Yung mga maluba, naka-confine dito sa ospital. Kasalanan ko. Nahirapan silang lahat. Ang medical at rehabilitation nila, sagot ng kumpanya ang lahat. Walang limit. Pinakamataas na standard na po ang sinusunod. Isa pa, si Villanueva at ang mga tauhan niya ay isinuko na sa otoridad. Buo na ang ebidensya. Sinelyuhan na ang compound. Ako na po ang bahala sa paglilinis. Dalhin mo ko. Miss Reyes, gising na po kayo. Nandito na si Miss Reyes. Patawad sa inyo. Nagpabaya ako. Hindi ko napigilan ang mga kasosyo namin. Binigo ko ang tiwala ninyo sa Reyes Group. Miss Reyes, huwag po ninyong sabihin yan. Kung hindi niyo po sinugal ang buhay niyo, baka noon pa kami. Pinatay na mga hayop na yon. Pinagpalain po kami sa inyo. Tama. Si Miss Reyes ang nagligtas sa akin. Pangako ko sa inyo, lahat ng nawala sa inyo, sasagutin ng grupo. Ang training center, si Assistant Cruz na ang bahala. Taon-taon mapupunta ako ng palihim. Hinding-hindi ko hahayaan na maulit ito. Salamat po, Miss Reyes. Gumaling na ako. Mag-aaral ako ng skill. Sa tulong ng Reyes Group, magtatrabaho ako ng marangal para makauwi sa anak ko. Ikaw rin, May. Pareho lang kayo. Kahit anong gusto mo, mag-aral o magtrabaho, tutulungan ka ng grupo. Nasaan ang nanay mo? Anong nangyari? Nanay! Miss Reyes, may balita po. Ang nanay ni May namatay sa New Year's Eve. Wala akong silbi. Hindi ako nakapag-ipon para sa kanya. Hindi niya ako nakita sa huli. Ni sa huling sandali niya, hindi ko man lang nakita. Nay,
Ang Reyes Group na ang magiging tahanan at sandalan mo. Kailangan mo magpakatatag. Magpakabuti ka para sa nanay mo. Magpakabuti ka. Iyan ang pinakamahusay na alay sa kanya. Miss Reyes, salamat po. Niligtas niyo kami. Miss Reyes, mabait po kayo. Salamat sa tiwala ninyo. Magpagaling kayo. Magiging maayos din ang lahat. Anak ko! Kuya, ate, anong nangyari? Anak. Wala na ang anak ko. 8 araw pa lang. Nilalagnat ubo. Puro pantal sa katawan. Heavy metal poisoning daw. Mga walang hiya. Dahil sa chemical plant ng Reyes. Ma'am, dahan-dahan lang po. Ang chemical plant ng Reyes Group sa Nueva Ciudad ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Isang proyektong may mataas na environmental standard para palakasin ang lokal na ekonomiya at para sa ikabubuti ng lahat. Paano ito makakasama? Ikabubuti? Puro kasinungalingan yan. Yung chemical plant na yan, itinatayong sa Barangay San Pedro namin. Mula nang magbukas yan, kalat ang toxic gas at basura. Ang mga pananim sa bukid, namatay agad dinabukasan. Lalo na ang mga tao. Sa baryo namin, marami kaming higit 30 katulad ko. Namumula at namumuo ang balat. At sobrang kati. Pinuntahan na namin lahat ng ospital. Naubos na ang pera. Sabi pa nila, meron daw kaming dermatitis of unknown origin. Pero alam na alam namin. Dahil yan sa toxic gas ng planta at sa maruming tubig nila. 5 taon pa lang ang apo ko. Laging ubot lagnat. Laring silbi kahit sa ospital. Kaya anala ako mamatay. Pero paano ang mga bata? Sa loob ng 2 taon, 5 bata na ang namatay. Patay na ang lahat ng isda sa ilog. Pati ang tubig, bahay may kakaibang amoy. Hindi ba ninyo naisip na mag-report o tumawag ng pulis? Mega po. Maraming beses na kaming nagsumite ng sulat. Pero walang nangyari. Pumunta kami sa planta, pero pinagtulungan kami ng mga guard. Ang asawa ko, sinagot lang nila. Naaksidente at namatay sa pag-uwi. Siguradong may kinalaman ng Reyes Group dito. Kung hindi, bakit walang silbi ang pulis? Kahit ang pulis, walang silbi? Ang Reyes Group, ang regional manager nila, si Carlos Sison, kasabot ang testing agency. Laging may hokag report. Ang anak ko, dahil sa heavy metal poisoning. Saan kami hanap ng hustisya? Lagi kaming kinakausap. Tawag sa amin ay nag-i-invent lang na pinag-aabala lang ang negosyo. Ang Sison ang hari sa Nueva Ciudad, bat ng Reyes Group. Kontrolado nila ang ekonomiya ng Nueva Ciudad. Wala tayong laban. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi ko papayagan na ang kahit anong kumpanya ng Reyes Group ay magpanggap na nagpapabuti pero gumagawa ng kasamaan. Ms. Reyes, based sa records, si Carlos Sison ay kilalang philanthropist sa Nueva Ciudad. Taon-taon, sa sariling pangalan niya, nag-aabot ng milyones. Sa media, mukha siyang masayahin at malapit sa tao. Philanthropist? Tunay na pagtulong ba yan o pampabango lang ng imahe? Ang sentro ng usapan ngayon ay ang training center. Magpapakala tayo ng chismis. Sabihin natin sa kanila na sa training center ako tututok. Para mapababa ang kanilang guard? Tama, maganda ka.
Pupunta tayo sa Barangay San Pedro. Sige. Uy! Nagluluksa pala kayo. Di nyo man lang sinabi sa akin. Para makabag-abot pa sana. Kayong mga pumatay sa anak at asawa ko! Lumayas kayo! Layas! Kamamatay. Maria Ramos, huwag kang magsalita ng basta-basta. Maikli lang ang buhay ng anak mo. Wala siyang swerte. Anong kinalaman ng chemical plant namin dyan? Ikaw pa, may ganito kang malas sa bahay. Di ka ba takot sa malas? Baka maapektuhan ng swerte ng planta. Ang anak ko ay halata namang suplan tayo. Namatay sa lason. Nasa akin pa ang report. Tama! Itong mga walang hiya! Ano sabi mo? Ulitin mo! Kinig kayo! Manahimik kayo! Subukan nyo lang magsismis. Ang buong barangay nyo, walang magandang mangyayari. Itong chemical plant, sa bayaw ko to. Ito project to ng Reyes Group. Kayong mga basura, may gana pa kayong manghusga? Reyes Group, para tulungan ang mga tao, hindi para kumatay. Magbigay ng tulong, tama. Ang laki ng buwis namin sa Nueva Ciudad. Ang daming nabubuhay. Yan ang tulong. Maria Ramos, nakita ko nagsumbong ka na naman sa city. Ano? Lumakas na ang loob mo? Para sa hustisya ng anak ko. Hindi pwedeng mamatay lang siya. Hunyeta. Hostisya. Alam niyo ba kung magkano kita ng planta namin, ha? Tayong mga to, kahit pagsamahin niyo pa buhay niyo, kulang pa rin. Sobra na kayo! Wala na bang batas? Anong sabi mo? Di ko narinig. Ulitin mo sa Kuya Sison. Patay na ang anak niya! Huwag niyo nang apihin! Apihin? Batas? Apihin? Batas? Papakita ko sa inyo ngayon kung sinong punyeta ang batas. Sa Nueva Ciudad, ako ang batas. Punyeta, nakakadiri, wasakin nyo! Huwag! Larawan niya ng anak ko. Maria Ramos, totoo lang. Ako rin ang pumatay sa asawa mo. Ako pa mismo ang nagmaneho. Ito ang parusa sa mga sumasaluhat sa planta namin. Ituloy nyo! Lalabanan ko kayo. Mga hayop tayo! Mamatay na kayo! Gusto mong mauna, ha? Bagbagin nyo rin siya! Minumura mo ko! Mukhang di ka pa rin natuto, Kago. Lagi kang nakayakap sa basurang yan. At gusto mo pa akong idemanda? Ngayon, tatapusin ko na yan. Akin na. Miss Reyes, nasa unahan na po ang bahay ni Maria Ramos. Tara, tingnan natin. Sige. Bitawan mo! Subukan mo lang ang asawa at anak ko. Hanggang kamatayan, di kita palalampasin. Bitaw, punyeta! Kung hindi, wawasan rin totoo ngayon! Nilalait mo ko? Ngayon, ang asawa at anak mo, wala nang matitira! Tulong! Tickle. Tigil.
Sinong walang mata na umaharang sa trabaho ni Kuya Season? Di mo ba nakikita? Pinapalakas ko ang ulo ng mga to. Lumayas ka! Sinisira ang burol sa liwanag ng araw. Sinisira ang abo ng patay. Ganito ba ang paraan mo? Anong ginagawa mo? Hinahawakan mo ko? Kilala mo ba ang bayaw ko? Carlos Sison sa Nueva Ciudad. Siya ang batas dito. Lumuhod kayo at mag-sorry. Baka patawarin ko pa kayo. Kundi, isasama ko kayo. Carlos Sison, ang tinutukoy mo ay ang VP ng Nueva Ciudad branch ng Reyes Group. Narinig kong si Miss Reyes ng Reyes Group ay nagpapatupad ng malawakang paglilinis sa mga illegal sa kumpanya. Ang yabang ninyo rito, inaapi ang mga tao. Hindi ba kayo takot na kayo ang unang pasukin ni Miss Reyes? Sinong tinatakot mo? Abala si Miss Reyes. Bakit siya mag-aaksaya ng oras sa mga basurang to? Isa pa, ang bayaw ko, kilalang tauhan ni Miss Reyes. Kahit mag-imbestiga pa sila, di ako madadamay. Talaga? Pero narinig ko, ang pinakaayaw ni Miss Reyes ay yung mga taong ginagamit ang pangalan ng Reyes Group para manakit at sirain ang pangalan ng kumpanya. Yung issue sa training center, mukhang di pa tapos. Kuya Sison, may punto siya. Malakas ang linis ni Miss Reyes. Maria Ramos, swerte mo ngayon. Sa susunod, kayong dalawa, mag-ingat kayo. Salamat po inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, baka napahamak na ang anak at asawa ko. Ate, wag po ganyan. Sa ganitong sitwasyon, kahit sinong makakita, hindi basta-basta tatayo lang. Ikaw ba yung babae sa ospital na nakasalamuhan namin? Umalis na kayo. Malakas ang season dito. Hindi nyo sila kaya. Ate, wag kang matakot. Panalo ang tama. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyayari sa inyong barangay? Angel, ipapakita ko sa inyo. Dati, dito kami kumukuha ng inumin. Ngayon, kahit tao, pati hayop, di na umiinom. Pero anong sinabi nila? Sabi pa nila, walang problema sa planta. Sabi pa, gutom lang kami sa pera. Tingnan nyo ang lupa. Dati, dito kami nagtatanim ng trigo. Ngayon, wala nang tumutubo. Crap. Ang mga tauhan ni Sison, lagi kaming ginugulo. Lagi silang pumupunta. Binabantahan kami. Bawal na magsumbong, bawal magsalita. Kahit sino mangahas, binubugbog hanggang mamatay. Siya at ang asawa niya, sa Nueva Ciudad, sila ang hari. At Reyna, may malakas na kapit, walang nangangahas. May reporter noong nakaraang taon. Palihim siya kumuha ng ebidensya. Di nagtagal, nabundol siya. Pareho lang ang pagkamatay niya sa asawa ko. Siguradong gawa yan ng mga hayop na yon. Wala na silang batas. Magtiwala lang kayo. Bibigyan ko kayo ng hustisya. Carlos Sison, ang galing mo talaga. Ako si Marina Reyes, ang presidente ng Reyes Group. Pinapangako kong imiimbestigahan ko to, hanggang sa malaman ang totoo. Pupuksain ko ang salot na to, para bigyan tayo ng hustisya. Miss Reyes. Ipaklaban niyo po kami, Miss Reyes! Tama na. Tungkulin ko to. Miss Reyes, may balita po? May chow siyang meeting si Carlos Sison. Sige, puntahan natin siya.
Malaki ang expansion ng chemical plant. Malaking kita. Ang mag-asawang season, mag-aayos na naman ang bagong mansion. Saan? Sa ganito kaliit na lugar pa nagpa-conference? At ang mahal pa ng registration fee. Grabe ang kuripot nila. Wala tayong magagawa. Sila ang top management ng Reyes Group. Anumang proyekto, sa isang salita lang nila, decision na. Dapat public bidding to. Sa kanila na lang ang desisyon sa Nueva Ciudad. Mrs. Season, napakaganda niyo po ngayon. Oo nga. Ang swerte ni Mr. Season sa inyo. Napakaswerte niya. May bigla ang meeting si Carlos. Paparating na. Napunta muna ako. Mga boss, sa pagdalo ninyo, pinagbigyan nyo ang Pamilya Season at ang Reyes Group. Ate, bakit ka pa nagsasayaw ng laway sa kanila? Bigyan lang ng trabaho ang may alam. Tama si Junior Season. Kayo ni Mr. Season, ang halige ng Nueva Ciudad. Itong expansion ng chemical plant ay isang napakabihirang pagkakataon. Magaling po ang kumpanya namin. Sana po bigyan nyo kami. Maganda ang intensyon nyo. Sa Pamilya Season, pinapahalagahan namin ang sinseridad ng kasosyo. Ito lang, ang aso namin, mas masarap pa. Mrs. Season, narinig ko pong magarbo kayo ni Mr. Season. Mahilig po kayo mang-olekta ng mga antigo. Itong painting po, nakuha ng tatay ko noon sa isang pagkakataon. Sa tingin ko po, bagay na bagay sa inyo. Ang painting na to ay nakuha ng tatay ko sa isang pagswerte. Sa tingin ko, bagay na bagay sa inyo. Pamana, napakalaking bagay nito. Hindi ko matatanggap. Kahit gaano kaganda ang isang bagay, kailangan ito ng taong marunong mag-appreciate para maging yaman. Matapos kong isipin, sa tingin ko, kayong dalawa ang karapat-dapat dito. Sige, tanggapin nyo na. Grabe ang dating ni Mrs. Season. Expansion ng chemical plant. Mukhang magandang balita. Pero kanina, pagdating ko, parang may narinig akong tungkol sa polusyon. Wala ka sa labas, no? Huwag kang makialam dito. Si Mr. Season, si Miss Reyes mismo ang nag-appoint. Pinagkakatiwalaan siya. Oh, tingnan mo yung nasa gilid. Siya ang nagpapasya rito. Walang nangangahas sa kanila. Si Mr. Season, paborito siya. Grabe pala. Walang nangangahas sabihin ang tungkol sa polusyon? Sabihin? Sino mangangahas? Sa isip natin, alam natin. Yung chemical plant nila, ang mga dumi nila, siguradong may problema. Pero sa Nueva Ciudad, ang season ang batas. Sila? Hindi ba sila takot na malaman ng Reyes Group? Malayo ang sentro. Isa pa, taon-taon, si Carlos Season ay malaking tulong sa headquarters. Baka nga, alam na ni Miss Reyes. Pinupuri pa ang paraan niya kumita. Baka nga, alam ni Miss Reyes. Pinupuri pa ang paraan niya. Malaking kita. Ang taunang kita ng Nueva Ciudad branch ay mas kaunti pa sa subsidy ng headquarters. Itong si Carlos Season. Gaano karami ang tinatago niyang yaman? Nakita ko ang inyong sinseridad. Para sa expansion ng chemical plant, kung sinong may kakayahan, alam na namin. Sumama sa Season family, siguradong kikita kayong lahat. Ang expansion ng chemical plant, tutol ako! Ang mga baryo sa paligid dahil sa chemical plant ay lubang na pinsala. Sa harap ng mga taong naghihirap at namamatay, ni minsan ba kayo nag-isip? Ate, siya yung babae nun. Sinira niya ang diskarte ko. Nung pinapalayas ko yung mga pasaway sa Barangay San Pedro, siyang pumigil. Ang kulit. Ang lakas ng loob mong siraan kami. Hindi kaya isa ka lang grabeng reporter? Wala akong pakialam kung sino ako. Ang mahalaga, ang chemical plant ay gumagawa ng di mababawi na pinsala. Itigan niyo na ang construction. Asa ka?
Si Miss Reyes mismo ang nag-aproba sa chemical plant. Proyekto to para sa GDP ng Nueva Ciudad. Sasabihin mo lang, ititigil na? Secretary General ka ba ng UN? Ikaw lang ba masusunod? Secretary General ka ng UN? Para sa Nueva Ciudad, sina Mr. at Mrs. Season ay nagbuwis ng lahat. Wala kang karapatan pagdudahan sila. Umalis ka na! Pinag-aalaala ni Miss Reyes ang proyekto para sa ikabubuti ng lahat. Tiwala ako kay Miss Reyes. Hindi niya isusuko ang kalusugan ng tao para lang sa GDP ng lungsod. Ano pang alam mo? Ang hangaring ni Miss Reyes ay ang pabor sa kumpanya. At yung mga taga-probinsya, mga hamak na mahihirap, kung isasakripisyo sila, malaki ang pakinabang sa chemical plant. Dapat silang magpasalamat. Ganito ba kabababa ang buhay sa paningin mo? Taon-taon, ang Reyes Group ay naglalaan ng bilyones para sa kalikasan. Hindi nyo ginamit para sa cleaning equipment. Kaya ba napunta lahat sa bulsa nyo? Anong pinagsasabi mo? Bruha, hindi pa kita hinahanap. Kusa ka pang lumapit, ha? Uy, hindi ko pala napansin dati. Maganda ka rin pala, ah. Alice. Bata! Huwag kang makialam. Sa nangyari dati, hindi pa tayo tapos. Pero dahil maganda ka naman at may dating ka, samahan mo ko mag-inuman mamaya at palalagpasin ko na to. Alisin mo yung maruming kamay mo. May dating. Gusto ko tong mga ganito para matame. May dating. Gusto kong magpaamo ng ganitong kabayo. Tangina babeng to! Sinampal mo ko? Sa teritoryo pa ng mga sisong kananakit? Gusto mo na bang mamatay? Tama na. Palabasin niyo si Carlos Season. Akala mo ba makikita mo lang siya? Gusto mong isara ang chemical plant? Sige, tanungin mo muna si Miss Reyes. Basta't makalabas ka pa ng Nueva Ciudad. Palabasin niyo si Carlos Season. Tingnan natin kung ang sinasabi niyang para sa bayan ay para saan nga ba? Ang chemical plant agad dapat suriin ng gusto. Saan niyo kinuha yung tapang niyo? Hindi niyo ba alam kung sino kayo? At nag-uutos pa kayo para kay Miss Reyes? Ate, bakit pa kayo nakikipag-usap sa kanila? Ipahuli na lang sila at tapusin na. Wadia! Palayasin niyo tong dalawang palayo at tapusin niyo na! Tingin no, una kayong katento! Mananakit tayo kay Miss Reyes. Gusto niya na mawala ng trabaho? Siya si Miss Reyes. Miss Reyes. Makinig kayo! Siya raw si Miss Reyes. Ngayon, kahit sino na lang ang napapanggap na bigatin. Tama! Si Miss Reyes, sino siya? Tingnan mo yung itsura mo. Ang mukha ni Miss Reyes, hindi mo pa nakikita, no? Tsaka si Miss Reyes, abala pa sa training center. Wala siyang oras sa Nueva Ciudad. Mapapanggap ka man lang, mag-isip ta. Itong dalawang to, mga baliw na sinungaling, gusto lang nila kikitilin ang kita namin. Pag tumigil ang chemical plant, maraming proyekto ang masisira. Paano pa aangat ang ekonomiya ng Nueva Ciudad? Ang sama ng intensyon nila. Tama! Palayasin sila! Huwag din yung bastusin si Madam at si Junior Season! Sugod! Miss, baliw ka na ba? Mag-sorry ka na. Mag-sorry ka na ngayon. Huli pa. Kundi, ang Season family, gagawin kang buhay na lupa. Palabasin nyo si Carlos Season para makilala niya ako, para malaman nyo kung sino ako. Bagay ka ba? Ang kapal na mukha mo. Gusto mo si asawa ko? Para akitin siya? Para umangat sa buhay, no? Oh, kaya pala di mo ako gusto? May mas mataas ka palang target? Pweh, tingnan mo muna itsura mo. Ingatan niyo ang salita niyo. Si Miss Reyes, hindi niyo basta-basta lalaitin. Patay na! Ang tatong pa rin! Bantay! Patayin niyo sila! Para malaman nila sa Nueva Ciudad ang parusa sa kalaban ko. Teka, hayaan niyo siyang huminga. Ako ang papatay sa kanya. Sinong manggangahas? Puro porma. Binabayaran ko kaya para manood lang? Sugod. Tika!
Bayaw. Miss Reyes! Miss Reyes! Nabulag po ako! Nagulang po ako! Patawarin niyo po ako! Reyes? Bayaw, ikaw? Anong tawag mo sa kanya? Tumahimik! Lumuhod ka at humingi ng tawag kay Miss Reyes! Miss Reyes, mali po ako. Hindi ko po kayo kilala. Hindi ko po talaga alam. Dahil di mo ako kilala, pwede mo nang apihin ng mga tao at pabayaan ng buhay? Ginamit ang Reyes Group para sa sarili mong interes? Carlos Sison. Ang polusyon sa Chemical City, alam na alam mo yan. Miss Reyes, pakinggan niyo po ako. Ang chemical plant, niloko lang din po ako ng mga tao sa baba. Ang mga report na natatanggap ko ay laging formal. Hindi ko po talaga alam ang polusyon. Sila po ang may gawa nito. Niloloko nila ako. Lagi nilang kinikialaman ang mga gawain sa planta. Carlos Sison, sinisiraan mo lang kami. Ikaw ang nagsabi na mahal ang eco-friendly equipment. Mas mababa ang kita. At yung mga report, hindi ba't ikaw mismo ang kumausap? Bayaw! Huwag mo kami isisi! Sabi mo, sa Nueva Ciudad, ikaw ang hari na di malalaman ni Miss Rhea sa head office. Ikaw ang nag-utos na patayin ang mga taga na yon. At syaktan sila. Sabi mo, may kakampi sila. Anong pinagsasabi niyo? Tama na. Carlos Sison, bilang VP ng Reyes Group, hindi mo inasikaso ang bayan, kundi inabuso mo ang kapangyarihan mo. Pinabayaan mong mang-api ang pamilya mo. Pinagmalupitan ang mga tao. Pinahamak mo ang kalusugan nila. At lalo na, dahil sa iyo, namatay ang isang inosenteng sanggol. Buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mo ang mga tuyong pananim at ang ilog na puno ng patay na isda. At itong sanggol na wala pang 3 buwan. Hindi pa niya lubos na nakita ang mundo. At sasabihin mong wala kang alam? Miss Reyes, baka gawa-gawa lang to ng may masamang balak. Paano magiging ganyan talala? Kailangan ko bang ipatawag ang mga taga-barangay San Pedro dito para harapin ka? Kailangan ko bang i-play ang recording nyo ni Director de la Cruz ng Environmental Testing Center dito mismo? Miss Reyes! Maawa po kayo! Miss Reyes! Kuya ko po! Pinagawa niyo po sa akin! Miss Reyes, kung hindi ko po ginawa, papatayin niya po ako! Maawa po kayo! Gago! Nayan ka ba magsisisi? Nung nakabangga ka tumanggap ng pera, bakit di mo sinabi? Ikaw ang kumatay, gago! Miss Reyes, inamin ko ng api ako, pero di ko inasahan na may mamamatay. Kasalanan to ni Carlos Sison. Mapangahas siya. Siyang may paka na. Utak. Kasabwat. May pinagkaiba ba sa inyo? Bawat sentimo ng kita ninyo ay dugo't luha ng mga biktima. Sa bawat pagyabang ninyo, sinisira nyo ang dangal ng batas at ang dignidad ng tao. Ngayon, ipinapahayag ko. Tanggalin sa lahat ng pwesto si Carlos Sison. Ang Nueva Ciudad Chemical Plant ay pansamantalang isasara at susuriin ng headquarters. Lahat ng sangkot ay haharap sa parusa ng batas. Miss Reyes, maawa na po kayo! Sa mga taon, may pinaghirapan din ako! Miss Reyes, bata pa po ako. Ayoko makulong. Si Carlos Sison ang nagutos sa akin. Miss Reyes, pakiusap po! Maawa na po kayo, Miss Reyes! Hindi lang kayo. Lahat ng kumpanyang kumita sa hindi tamang paraan ay ilalagay sa blacklist ng Reyes Group. Mula ngayon, lahat ng proyektong di pa tapos ng Reyes Group ay ibabalik sa headquarters para suriin muli at isasailalim sa patas na bidding. Miss Reyes, nabulag lang po ako! Si Carlos Sison po ang nagpilit sa amin! May kompetisyon sa merkado, pero dapat may hangganan. Ang Reyes Group ay hinding-hindi kakampi ng mga mapang-api at mapagkikitaan. Sa korte na lang kayo magpaliwanag. Ang galing niyo, Miss Reyes! Sa wakas, nagliwanag na ang Nueva Ciudad! Miss Reyes, sarado na po ang chemical plant. Naaprubahan na po ang relocation plan ng mga ahensya. Malayo po sa residential area ang bagong site.
Lahat po ng equipment ay sumusunod sa pinakamataas na international environmental standard. Ang ecological restoration sa dating plant site ay nagsimula na po. Kinuha po natin ang pinakamahusay na International Ecological Restoration Team. Ang kontaminadong Barangay San Pedro at mga karatig barangay, kumusta ang paglipat? Lahat po ng residente ay nailipat na sa relocation site ng grupo. Naipatupad na po ang compensation plan at sumusunod sa pinakamataas na standard. At may kasunduang libre silang medical care habang buhay. Mabuti. Maayos na ang sitwasyon dito. Matagal na ako nasa ibang bansa. Matagal ko nang di napupuntahan ng bahay. Bagong taon na rin. Babalik na rin ako. Nga pala, pakihanap mo ang titulo ng lumang bahay. Matagal na, dapat na iparenovate ang bahay. Opo. Kailangan ko po bang ihanda ang sasakyan at mga kasama? Huwag na, dito ka na lang. Tapusin mo na ang trabaho sa Nueva Ciudad. Opo. Ma, sabi niyo po bago kayo pumanaw, kahit gaano kalayo, huwag kalimutan ng tahanan. Iniwan niyo sa akin ang ating lumang bahay para pag na-miss ko sila, babalik ako. Bakit ninyo ginagawa to? Pamana to ng mga ninuno? Anong minuno? Anong panahon na ngayon? Tigo! Anong ginagawa niyo? Marina! Marina, bigla ka namang umuwi. Hindi ka man lang nagpasabi kay Tito. Sana sinundo pa kita. Ate, ang layo ng pinanggalingan mo, pero di ka man lang nadayos. Sa abroad ka pa no ilang taon, parang di ka naman umasenso ah. Ate, sakto ang pag-uwi mo. Magde-develop ang barangay. Itatayo ang lumang bahay na to para daw yung resort. Malaki ang bayan. Magpapakabait kami, bibigyan ka namin ng konti para na ring alaga ka na namin. Lolo, ayos ka lang ba? Marina, butit nakauwi ka na. Silam lahat. Puputulin nila ang bahay na iniwan sa'yo ng magulang mo. Tito, sa akin ang bahay na to. Iniwan sa akin ng magulang ko. Magpuputol kayo. Nagpaalam ba kayo sa akin? Ate, hindi naman ganyan yan. Ang tagal mo na sa abroad at ang bahay na to, sira na. Sayang na kung itatabi na yung magde-develop na para sa lahat to. Marina, narinig kong sa abroad ka. May online shop ka, di ba? Mahina ang negosyo ngayon. Kaya kailangan mo ng pera, di ba? Ayos lang. Maghintay ka lang sa gilid. Pagkatapos ng demolition, bibigyan ka ni Tito ng parte sa bayad. Sino ang nagsabing payag ako? Marina, anong ibig mong sabihin? Sabi ko, ayaw kong ipa-demolish to. Kahit ipa-demolish pa, wala kayong kinalaman sa bayad. Kulang ka sa pera, no? Diretsuin mo na. Bakit mo pa kailangan sabihin ayaw mong ipa-demolish? Yang drama mo, nakakaabala sa pera namin. Tama. Kuya Marina, pag naitayo na tong resort, may mga turista na, lahat sa barangay may pakinabang. Pamilya tayo. Isipin mo rin kami. Pamilya pa pala kayo? Itong bahay, bago pumano ang magulang niya, iniwan to kay Marina. Pera lang ang nasa isip ninyo. Matandang to. Umayos ka. Manager de la Cruz, hayaan mo sila. Demolish na. Ako ang bahala. Ay, ito. Sa trabaho namin, ayaw namin ng gulo. Manager de la Cruz, ayos na ang papeles. Hayaan mo yung kabataan. Para sa akin na lang. Demolish na. Ako ang bahala. Handa. Aking to! Ayaw ko! Sino mga nahas? Huwag kang makialam. Lumayas ka. Ayop! Sabi ni Marina, ayaw. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang gagalaw sa bahay niya. Ulitin ko, kung may mangahas sa bahay niya, dadaanin niyo muna ako. Matandang to. Dahil matanda ka, tinatawag pa kitang lolo. Pero pag nagpumilit ka pa, sasabayin kita sa bahay na to. Alis ka na pa, Manager de la Cruz. Simulan na! Sino manggangahas? Marina, huwag kang mapagmataas. Ang tagal mo nang nawala. Akala mo ba sayo pa rin to? Kuyang Marina, sumunod ka na lang para walang mapahiya. Sa akin ba tong bahay? Hindi kayo ang mapapasya. Ngayon, kung wala ang pahintulot ko, sino mamangahas sa bahay na to? Ipapakulo ko ng habang buhay. Ang tagal na. Itinago pa rin niya ang titulo.
Ako, ang may-ari ng bahay na to, ang nag-iisang legal na may-ari. Sa titulo, malinaw na nakasulat ang pangalan ko. Ngayon, kung wala ang pahintulot ko, sinumang gagalaw sa bahay na to ay ilegal na demolisyon. Itigil yun na ang trabaho. Ang may-ari ng bahay na to ay si Marina Reyes nga. Mga basurang papel lang yan. Anong patunay niyan? Anong silbi ng pagpunit mo? Ang impormasyon ng lupa ngayon ay nakaregister sa buong bansa. Marina, huwag ka nang magpalusot. Sa De La Cruz ang bahay na to. Isa ka lang babae. Pagkaasawa mo, wala ka ng karapatan. Anong karapatan mo na magmana sa ancestral house ng De La Cruz? Tama, may patakalan ang De La Cruz. Babae ka lang, asikasuhin mo na lang ang pamilya mo. At nagbalik ka pa para sa yaman? Bagay ba sa'yo? Wala bang nagsabi sa inyo? May batas na ngayon. Ang mana sa bahay, batas ang masusunod. Hindi ang kasarian. Itigil nyo na ang mga makalumang. Paniniwala nyo. Magkakaanak na si Baby Hugo. Siya ang tagapagbana ng De La Cruz. Sa apo ng De La Cruz ang bahay. Dapat lang yan. Tama si Papa. Marina, makinig ka na. Ang importante sa babae ay makahanap ng asawa. Ang tagal mo nang wala rito, wala ka pang boyfriend. Baka naman wala may gusto sa'yo. Wala kang pakialam sa buhay ko. Manager De La Cruz, ang may-ari ng bahay, heto. Sigurado ka bang tutulungan mo sila sa illegal na demolisyon? Kasi, unahin niyo muna ang problema niyo. Uy, Manager De La Cruz, negosyable ang pera. Relax ka lang. Itong papeles, galing sa Reyes Group. Sa Nueva Ciudad Branch, si Carlos Sison, si Mr. Sison mismo ang pumirma. Alam mo naman, sa Nueva Ciudad, si Mr. Sison ang batas. Tama, ako nga, sa mall ng Reyes Group, supervisor ako. Para sa proyektong ito, ang dami kong kailangang lapitan para makuha ang pirma ni Mr. Sison. Isa lang siyang bata, wala siyang magagawa, relax lang po. Bigatin si Mr. Season. Hindi mo siya kaya. Kahit may ebidensya ka, kaya mo ba ang Reyes Group? Line seller ka lang. Ano alam mo sa koneksyon o sa kapangyarihan? Walang katarungan! Magkasabwat kayo! Dahil may pakil kayong si Carlos Sison, kayang-kaya nyo nang balawalain ng batas? Hindi nyo ba naisip kung bumagsak si Carlos Sison, paano na kayo? Marina Reyes, hindi mo ba alam, no? Backer ni Mr. Sison ng Reyes Group. Isa yan sa mga pinakamalaking negosyo sa bansa. Online seller ka lang, hindi mo naman haharapin ng Reyes Group, 'di ba? Bakit pa kayo nakikipang-usap? Rina, tandaan mo to. Papatibagin ko tong bahay ngayon. Proyekto to ni Mr. Sison. Kahit sino pa, dito mapipigilan. Sumunod ka na lang at tumabi. Di na kita titingnan. Ulitin ko, walang makakadismantle nito. Kahit si Carlos Sison pa ang dumating, hindi siya manganahas sa harap ko. Ang yabang mo naman. Online seller ka lang. Akala mo bigating ka? Pinipigyan nyo lang ng importansya si Carlos Sison. Anong ibig mong sabihin? Mukhang di pa kayo nakakaalam na may ginawang ilegal si Carlos Sison. Ang backer ninyo ay sangkot sa ilegal at hinuli na ng group arbitration. At kayo, nagpapa-auto pa rin sa plano niya at nagpupumilit mag-demolish. Akala nyo ba may magbabackup pa sa inyo? No? Sinungaling ka! Marina, baliw ka na ba? Para lang sa sirang bahay na to, gagawa ka pa ng ganyang chismis? Si Mr. Sison, isang bigatin, paano siya mahuhuli? Marina, sinisumpa mo si Mr. Sison? Pag nalaman to ni Mr. Sison, hindi ka na makikita ng araw bukas. Maniniwala kayo o hindi. Pero ngayon din, lumayas kayo sa bahay ko. Ang kapal na mukha mo! Para kay Mr. Season, tuturuan kita ng leksyon. Subukan mo si Marina.
He! Mahal, huwag mo nang patulan. Ako na. May number ako ng sekretary ni Mr. Season. Ngayon din, tatawagan ko si Mr. Season para sabihing may naninira. Tama. Tawagan mo. Ilabas mo sa speaker para marinig ng lahat. Para sa mga taong mayabang, manahimik na. Hindi yan sasagot. Uy! Sabi mo lang yan. At maniniwala ko? Akala mo ikaw si Miss Reyes? Sasabihan ko si Mr. Season. Maghanda ka na sa kamatayan mo. Pasensya, ang numero na tinawagan mo. Ay, busy lang si Secretary Santos. Subukan ulit mamaya. Pasensya, ang numero na tinawagan mo ay hindi makontak. Si Carlos Season na yon, kasama ang mga kasabot niya, nasa kulungan. Wala silang oras sa tawag mo. Sino to? Hello po, Secretary Santos. Hello po, ako po. Si Secretary Santos po. Ay busy na yon. Ano po yon? Pamilya po pala ni Secretary Santos. Kasi po, may kailangan akong i-report kay Mr. Season. Wala ko alam kay Mr. Season. Busy po si Secretary Santos. Huwag na po kayong tumawag. Narinig mo na, di ba? Anong narinig? Di mo ba narinig? Busy si Secretary Santos? Busy sila ni Mr. Season sa trabaho? Malapit na raw ang company party? Baka nga kasama nila ngayon si Miss Reyes kumain. Sa oras na to, hindi ko alam kung kumakain na sa kulungan. Pero sigurado, hindi sila kasama ni Miss Reyes. Kalokohan! Akala mo kung sino ka? Si Miss Reyes? Tama, ako si Miss Reyes. Marina, ikaw ba talaga yung bigatin? Miss Reyes? Opo, Lolo. Ako po ang presidente ng Reyes Group. Magpapasaya na po kita. Mabuti. Nagtagumpay ng apo ko. Marina Reyes, paliw ka na ba? Anong nangyari sa iyo sa abroad? Akala mo si Miss Reyes ka? Ikaw si Miss Reyes? Ako naman? Ako si Emperor. Oo nga, walang kwenta ang yabang mo. Si Miss Reyes, isang bigatin. Mag-aalala ba sa probinsya para sa ganitong bahay? Magkakatawan lang yan. Anong pakialam nyo kung anong mahalaga kay Miss Reyes? Pero mahalaga sa akin ang bahay na iniwan sa akin ng magulang ko at ang pagiging marangal. Wala yan sa kung sino ako. Mayan pala, kapag nagka-online shop ka at nagka-online business, pwede ka nang maging presidente. Uy, Kuyang Marina, yung Miss Reyes mo, sa sarili mo lang yan, no? Ang lakas ng loob mong magyabang. Kung talagang si Miss Reyes ka, dapat may 800 luxury car nang nag-e-escort sa'yo at puro bodyguard ang nakapaligid. Ang totoong Miss Reyes, baka hindi ka man lang kilala. Sa tingin ko, ang mahalaga lang sa'yo ay ang forma at yabang. Manager de la Cruz. Ngayon, mahigpit si Miss Reyes sa mga illegal. Sigurado ka ba na gusto mo makialam dito? Mahigpit niya ang sitwasyon. Kakatapos lang ng issue sa training center. Pinag-iingat at pinapaimbestiga ni Miss Reyes. Kahit sino pa siya, ayon sa patakaran, kung ayaw ng may-ari, hindi namin pwedeng ipilit. Tungkol dito, kapag nagkasundo na kayo, saka na lang tayo mag-usap.
Tara na, tapos na. Manager de la Cruz! Manager de la Cruz! Manager de la Cruz, magnanakaw yan. Huwag nating itigil ang proyekto. Oo nga, siya lang naman gusto lang ng pera. Manager de la Cruz, huwag po kayong umalis. Pasensya na, pasensya na. Kasalanan mo, matandang to! Nakakagulo ka lang dito! Buti nga at maagal na matay ang panganay mo. Walang mag-aalaga sa'yo. Ikaw hayop ka. Alam mo bang sinasabi mo? Nakalimutan mo na kung paano ka nabuhay? Huwag mo ko sermonahan! Gago! Ang buhay ko, ano kinalaman sa'yo? Gago! Hugo, naalala mo pa ba nung nalunod ka nung 17? Sino mabigtas sa'yo? Si Mama. Walang inisip kundi iligtas ka. Nagkasakit siya. At di nagtagal, namatay. Binuhay ta niya para lang sa isang walang utang na loob at ng api ng matanda. Mahina lang siyang lumangoy. Kasalanan niya yon. Anong kinalaman ko? Matagal nang nangyari yan. Anong silbi niyan? Ano? Dahil lang sa pagligtas, gusto mo ang pamilya namin ay magpasalamat sa iyo habang buhay? Madon namatay ang nanay mo. Sinong sisisihin? Binabanggit mo yan ngayon para lang maningil ng mas malaking pera, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Subukan mo pang sabihin ng nanay ko. Marina, sinapal mo ko? Subukan mo pang siraan ang nanay ko, hindi lang sampal ang abutin mo. Grabe ka na! Ha? Nanampal ka pa. Ako na ang papalit sa magulang mo para turuan ka ng leksyon. Anak, Vincent, ang sampaw mo ay pinuto na ang lahat. Ramon. Miss Reyes, anong utos? Vincent de la Cruz, Hugo de la Cruz, at Yana Mendoza. Sa loob ng 1 minuto, lahat ng proyekto nila at negosyo i-freeze mo, itigil at i-liquidate. Sa loob ng 1 minuto, gamitin mo ang lahat ng resources ng grupo para sa Nueva Ciudad, hindi na sila makabangon. Opo, Miss Reyes. Arte! Sige, tuloy. Miss Reyes Paro. Freeze, Paro! Hi, Marina. Baka sa abroad ka, napasok sa pyramid scheme, nabaliw ka na. 1 minuto, Paro! Sino ka sa akala mo? Isang tawag lang. Tapos, lagot na kami. Tandaan mo to. May malaking deal ako ngayon. May bago akong kotse sa susunod na buwan. Ikaw, puro online store lang? Inggit ka, no? Hay, takot na takot ako. Baka mawala ang pwesto ko sa mall. Asa? Kuya Marina, pinanood mo ba ang daming drama? Nabaliw ka na ba? Huwag ka nang mangarap. Lolo, tayo na sa loob. Marina, sila... Mamaya lang. Magsisisi rin sila. Hello, sino to? Si Abo, di mo ba nakikita? No, kanselado na ang kontrata. Boss de la Cruz! Okay naman tayo. Itong proyekto, matagal ko na itong... Oh. Teka, Manager de la Cruz? Ano? Tanda na ako? Imposible! Ako ang top performer!
Ano? Utos ng head office? Anong head office? Hello? Hello? Boss Mendoza. Richard de la Cruz, sinong pinatulan mo? Yung resort project natin, pinatigilan ng Reyes Group, diretso sa pangalan natin. Binawi na lahat ng investment. Milyon-milyon dolyar ko. Binuhos ko lahat doon. Humanda ka sa akin. Assistant Cruz? Miss Reyes? Ikaw pa talaga si Miss Reyes? Sabi ko, magsisisi kayo. Miss Reyes, mali si Tito. Wala akong kwenta. Nabulag ako. Marina, para sa nakaraan, patawarin mo na kami. Ate, Miss Reyes, nagkamali ako. Walang utang na loob. Magpatawad ka na. Turing mo na lang akong parang utot. Miss Reyes, nagkamali po ako. Ang sama ng bibig ko. Pakiusap po para sa anak ko. Patawarin niya na po ako. Lolo, tara na. Marina, isa pang pagkakataon. Yes. Hello po, Miss Reyes. May, mukhang seryoso ka, Miss Reyes, sa wakas, sa pagsisikap ko, naging opisyal na ako ng Reyes Group. Sa wakas, masasabi ko na sa nanay ko na may narating na ang anak niya. Ang nanay ko sa kabaong, sa wakas, makakapahinga na siya. Ikaw po, Miss Reyes, ang nagbigay sa akin ng bagong buhay, ng pag-asa at direksyon. Ikaw ang gumawa ng tamang desisyon. Dalingan mo, sa inyo ang hinaharap, ang mga kabataang ito. Mr. Reyes, may re-report po ako. Para sa nakaraang taon, ang resulta ng corporate social responsibility ng grupo. Lumabas na po ang report. Mas maganda po ang resulta kaysa sa inaasahan. Sa likod ng mga numero ay maraming tao na iniligtas mula sa kadiliman at muling nakahanap ng pag-asa. Malapit lang ang kadiliman. Laging nasa tabi ang tukso at kasamaan na nag-aabang sa kahinaan ng tao. Pero basta't panatilihin ang prinsipyo at konsensya, Magiging liwanag ka sa iba. Hindi ito madali, pero sulit na ituloy.